Guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron akong i-repair. Ito, pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Bali, inano ko lang to, DIY ko to. Kung mapapanood nyo yung lumang video ko, makikita nyo paano ko to ginawa at in-install. Dati kasi itong pwesto na to, sa solar battery nito. Pero ginawa ko siya ng, nilagyan ko siya ng ganito, MP3 player. So, ang problema ngayon dito guys is, sira na, hindi na siya nagpa-power up. So, inimbestigahan ko guys, tinignan ko yung loob. Bali, wala nang tornilyo to. Yan, nakita nyo, tinanggal ko na. So, silipin natin ang loob. At ang nakita kong issue niya guys is, sira na yung kanyang, ito ang naging sira guys. Yung kanyang charger para sa 18650 na battery, yung 3.7 volts. Sira guys, nakita niyo yan, para may putok, 'di ba? Ayan oh. So yan ang nakita kong sira niya. So tinanggal ko na siya, binaklas ko na yung mga wire, tapos ito na. Yung mga ibang mga connection, yan medyo pinagtatanggal ko na rin para hindi na tayo masyado mahirapan magano. Yan. So ganyan ang itsura niya ngayon. Okay. Ito yung sa ilaw. Yan. Kasi plus light din siya guys eh. Plus light siya na portable radio. Ito yung speaker niya. So bali yung ginawa ko, nilagyan ko siya ng ito yung MP3 player. Yan. Kung babalikan yung mga lumang video ko, mapapanood nyo paano ko to ginawa. So nilagyan ko siya ng switch. Yan. Para sa, diba, switch 1 is radio. Switch 2 yung plus light. So ngayon since wala yung battery, kasi yung battery niya guys sira na rin, nung tinignan ko corroded na siya, kulay green siya na 18650. So itinapon ko na, sinabay ko na sa kanya kasi dumaan yung basurahan, yung magbabasura dumaan. So sinabay ko na, kaya hindi ko na mapakita sa inyo yung battery. Para mapapakita ko lang sa inyo ngayon itong niya, yung charger niya, yung TP4056. Bali ito yung nagcha-charge dun sa battery. Ang battery niya guys yung ganito. Ayan, ganito guys yung battery niyan. Ito yung ginagamit ko doon sa isa kong Bluetooth receiver. So hiniram ko muna para ganito yung battery niya, pero kulay green siya. Corroded na siya rito. Nagkaroon na siya ng leak. Kasi ang ginawa ko dati, ito pa nga, may natira pa nga na yan, oh. Tanggalin natin. Ayan yung parang nasunog na parte. Kasi dito nakadikit yung ito eh. Ito, yan, may pumutok yan. Nakita nyo guys, damage. So, tanggalin natin. So, ito ang sira niya, yung charger. Ngayon, plano ko siyang i-revive, i-renew uli. Lagyan ko sa uli ng battery na naman. Kaya lang problema ko guys, wala na akong TP4052 na ganito pang charge. So ang gagamitin ko na lang guys yung ito, yung ganito na lang. Kukunin ko na lang guys to, yung module nito sa loob. Ito charger din to guys ng ganito. Yan, tina-charge ng paganyan yan. Yan. Since meron naman akong charger na pang ganito na yung apatan, so gagamitin ko lang to. 5 volts input, 4 point yung output niya. Pang charge siya talaga sa mga ganito. So ito na lang gagamitin ko guys para may magamit na ako rito. So halimbawa nalagay ko na itong lalagay ko itong battery para i-charge siya, tapos pa-power up niya na to. Siya nga pala, meron pa ako isang pyesa dyan na dating ginamit. Hindi ko na siya tinanggal kasi naman siya. Ito
Ito, yung tawag dito is DC to DC, ano to, kwanto. Pwede rin itong back converter. Kasi, ang input nitong battery, pagpala natin, 3.7 to, no? Yan, 3.7. Session na kayo sa kuko ko guys, medyo nadumihan na. Yan, 3.7 volts. So, lagyan natin dito sa input. Kukunik natin dyan. Ang output nito guys, in-adjust ko na to. Dati na to naka-adjust. In-adjust ko sa 6 volts. Kasi ang ating MP3 player is powered up by from 6 volts to 9 volts or 12 volts up to 12 volts, 6 to 12 volts. Pero 6 volts lang gagamitin natin para low voltage lang tayo. Tapos ito didikit ko na lang uli. Tinanggal ko na siya. Kung nakita nyo guys, may mga ayan o. Kasi akala ko may sira dito kaya kinalas ko, tinesting ko, okay pa naman. Tapos ito rin yung dati. Ito dinagdag ko na to. Hindi ko na yata to naisama sa pag-install ko ng video. Dinagdag ko na to yung, ewan ko lang kung hindi ko na kasi matandaan yung video na yun, matagal na. Ewan ko lang kung nailagay ko na dati to. Bali speaker amplifier to para gumana to. Kasi ito, hindi niya kaya i-drive yung speaker. Kailangan may amplifier siya. Okay. So yan, nilagyan ko siya. Kinuha ko lang to guys sa mga loob ng ng mga lumang malilit na speaker. So kinunik ko siya dyan, nilagyan ko siya. Puro DIY lang to guys. Yan. Ngayon, i-reinstall natin siya. Pero ang plano ko, kasi ang last time na ginawa ko guys, medyo hindi maganda. Kasi ang ginawa ko noon, yung battery, inano ko na siya rito. Parang pinermanente ko siya. Nilagyan ko siya dyan ng glue stick. Nakaganyan siya. Tapos dito ko kinunik yung mga dapat connect. Ito na siguro ipapalit ko. Kagandahan kasi guys, ang plano ko, lalagyan ko siya ng battery holder. Ito. Yan. Kagandahan kasi nito guys, halimbawa, na low-bat na ito. O bagay, pwede siya dito i-charge kasi charger nga eh. Gagamit akong charger. Kaya nga lang, ang disadvantage, hihintayin ko pa matapos mag-charge bago ko magamit. Unlike pag meron ganito, battery holder, pag na-low-bat ito, pwede ko siyang tanggalin. Palitan ko muna ng reserve na battery kapares niya. Tapos, habang sinacharge ko to sa charger ko sa outside, sa kabila. Tapos, pwede ko nang gamitin rekta. Ngayon, kung hindi naman ako nagmamadali, pwedeng dito ko na siyang iwanan para ma-charge. Diba? So, yun ang advantage. Ngayon, titignan ko kung pagkakasya ko to. Okay, so, palagay ko kasya naman. Ayan. Dito ko siya, ang plano ko ganyan, ipipesto ko siyang ganyan. Halimbawa, ganito, pasok natin muna. Kasi baka sumikip siya pag may battery na. Yan. So, okay guys, tamang-tama lang siya pala. Ayan. May mga komparito. Pero hindi ko na siguro tatanggalin to. Kasi pampasikip din yan eh. Igaganyan ko lang sa siguro. Ayan dito. Yan. Sakto. Lalagyan ko lang siguro ng glue stick dito guys para hindi siya gumagalaw-galaw at saan umiikot-ikot. So yan ang plano ko ulit. Gagawin ko, lalagyan ko ulit ng connection to. Mga wires. Pinagtatanggal ko kasi masyadong nag-intricate na. Parang nagkabuhol-buhol na. So ito, yung pa rin yung dating pwesto niya. Hindi ko na pinakilaman yan. Ayan, ito rin dating pwesto niya. Ito, yan, mga wires niya, ano ko na lang, reconnect ko na lang. Ngayon, ito ngayon ang, anuin ko, ito, wala na to, sira na to. Yan, nakita niya naman may putok. Pumutok yung kanya MOSFET. Okay, so tatanggalin ko muna to guys. Tapos, titingnan natin kung ano magagawa natin, kung saan natin to may pupwesto.
pinutol ko na. Nalagyan ko na siya ng ano. Nakakita na ang pwesto niya. Dito na lang guys, oh. Yan. Dito ko siya ilalagay. Tapos, dito na ako magbubutas. Hindi ko na sa kailangan ilabas. Parang may butas lang, sisilipin lang, makita naman yung ilaw dyan kung green or ano siya. Guys, AM yan, no? Auxiliary and mode nya. Bluetooth mode. Okay. So, yan na guys. So, off muna natin guys, no? Ang off nito yung gitna. Ito ilaw, oh. Yan, ilaw. Pag gitna. Oops, teka. Parang may nagwiwisel, alam ko na. Dito guys, medyo may mali akong connection dito. Ito. Tanggalin natin ito dito. Kasi pag nilagay ko sa ilaw, yan. Yan, sa radyo. Yan. Pag nilagay ko sa off position, yung gitna, yan, nagwi-whistle siya. So, lilipat lang natin to guys. Yan, negative niya. Dito na lang natin i-connect guys, sa negative dito sa dito. Okay, para wala siyang whistle. Dito sa may kuha natin. Yan, tabi mo natin yun. Yan, yung negative dito. Positive yan. Doon, sa negative na output. Dagdagan natin muna. Okay. So, sa ilaw, yun, ilaw. Sa gitna uli. Okay, so good na. Okay, so, sara na natin guys. Testing natin yung auxiliary nya. So ito guys, itong bubunutin ko papuntang speaker to, yung speaker nitong kwan. So ngayon gagawin ko muna itong maging output nya, auxiliary. Pero lipat muna natin sa auxiliary. Turn them up. Yan, AM mode yan, AM. On in mode. Ayan, auxiliary. Yan na guys, auxiliary. Try natin kung gagana ba. Ito nga natin. Kuha tayo rito ng bali galing ng laptop to guys.
in-input natin sa auxiliary. Yan. Ito guys, laptop. Ito auxiliary. Ito naman sa speaker to. Yung speaker yun, yun. Okay. So, hinaan natin ng volume. Yan, hinaan ko. Ayan. Dito, pwede rin na ng volume dito, guys. Yan, Ayan. Okay. Pwede laksan ng volume. Yan. Ito yung volume niya. Yan. So, ayan guys ang function ng kanyang auxiliary. Galing dito. Pwede rin guys sa cellphone to. Pwede nyo gamitin to guys sa cellphone. Ito. Okay. Ngayon, yung Bluetooth naman guys, testing natin. Sandali kunin ko yung cellphone ko. Ito, lumabas siya, Bluetooth speaker. Tingnan natin kung makukonect siya dyan. Ka-Bluetooth mode siya. Paired. Ayun, connected siya, paired na. So, lipat natin. Ito. Bali, yan na rin natin speaker nito guys, yung tanggalin natin to. Skip ads natin guys. Ayan. So ayan guys, magana yung Bluetooth. Natin volume. Ayan. Tingnan natin kung makontrol natin volume dito. Laksan natin dito. Ayan Ayan, nalalaksan siya. Kailangan dito. Oops, teka, nawala. Play. Okay, so gumana guys, no? Subukan natin kanina yung kanyang auxiliary, ang kanyang FM, ngayon Bluetooth. So, very good na siya guys. Ayan. Lagyan natin sa medium, sa gitna, off siya. Pag ina natin, ilaw naman siya. Okay. So, good na yung ating flashlight na mini radio. Yun lang guys ang ni-repair ko. Pinalitan ko yung kanyang charger module kasi nasira yung TP4056. Ito. Tapos yung kanyang battery din na nagkaroon ng corrosion. Tapos pinalitan natin siya ng bago na battery. In-improve natin. Meron siyang battery holder. So anytime pwede nating palitan lang yung battery. Kung halimbawa wala kang charger at that instance, pwede nating palitan muna ng battery. Kung meron ka naman charger, isaksak lang yung charger dito. Dito. Yan, tapos testing natin ulit yung charger kanina. Test natin ulit. Yan. Lagyan natin dito. Ayun. So kita natin yung ilaw. Hindi na natin kailangan ilabas pa yung kanyang pinaka top ng ulo. Ganyan lang, masisilip na natin sa butas. Ang hindi lang natin na-testing guys, ito yung kanyang TF tsaka USB. Kasi ito, wala akong TF card. Wala rin akong USB na may music. Meron akong USB pero data naman. So, hindi ko pwedeng gamitin dito. So, yun lang guys. Kung nagustuhan itong aking ginawang pag-repair, pinalitan ko lang yung damage na TP4056 na charger. Tsaka in-upgrade ko yung battery niya kasi yung dati corroded na. Tapos naka-permanente pa doon sa loob. Pinalitan ko siya guys ng merong battery holder para anytime pwede kong tanggalin lang yung battery kung nagmamadali akong gamitin or iwan sa loob para i-charge.
Okay, so kung gusto nyo ito guys, paki-like and share. Don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pa mga video. Salamat!